Mga kaibigan, magandang hapon po. Ito po ang inyong Gipoy's Power. Alam naman po natin na ang issue sa Pogo at drugs ay kinokonektang pilit sa mga Duterte at naisahan nga po ng mga Duterte vloggers ang Tribe Committee ni Congressman Google na imbis na sila ay bumalong lahat na 40 silang itinatawag doon sa Tri Committee na doon sa hearing ay dumiretso sila sa Supreme Court upang questionin ang pagpapatawag na ito dahil ito nga ay malinaw na pagbubusal sa ating mga karapatan sa pagsasalita. So mga kababayan, okay, I just watched yung live ni Sas Rogando Saso. I-search nyo po ito sa inyong YouTube, ano? Kung hindi nyo pa ito napapanood, I encourage you all to search for that title at mapapanood nyo po yung kabuuan ng vlog, no? Sa aking nga introduction, sinabi ko na ikinokonektang pilit ang Pogo at drugs. Ngunit sa vlog na ito ni Sas, meron siyang guest, ang pangalan si Yumi Santiago, ay kanilang in-expose na may dalawang senador na involved sa Pogo. May mga different nationalities na pumasok sa ating bansa sa ating bansa noong kasagsagan ng hearing ni Risa Hontiveros sa Senate tungkol sa Pogo na pilit nilang ikinokonekta kay President Rodrigo Roa Duterte o sa nakaraang administrasyon. Ngunit sa expose na ito ay lumabas na ang dalawang senador na ito, si Lito Lapid na kandidato sa alyansa ng Bagong Pilipinas at si Risa Hontiveros na lahat na lang ay pinilit i-connecta kay Duterte at ito nga Pogo ay pilit i-connecta na ayon sa expose na ito na merong 600 na pinalabas. Kahindik-hindik po ang istorya. Panoorin nyo po. Si Risa Hontiveros di umano ang totoong involved sa Pogo. Pinalabas niya, karamihan daw ay Taiwanese. Pero again, pinipilit nila i-connecta kay Rodrigo Roa Duterte. Panoorin nyo po yan. Salamat po.